Again, magandang umaga po uli sa inyong lahat. The episode in the Gospel today presents the sending of the 12 on a mission to heal and to preach the good news. The mission of the 12 apostles was already prepared by the fact that Jesus already called them specifically. Jesus gave them two primary instructions. First, that they take nothing for their journey. This means that a missionary must be poor, simple, frugal, and trusting in God's care. This is an old instruction to the present. Travel light. Yun ang palagi sinasabi sa atin ngayon. Travel light facilitates mobility, mas madaling gumalaw. Availability, pwede kang anytime. And purity of testimony. In our life as Jesuits, we were trained to respond right away when we are instructed to go to another place for mission. We bring only the necessary things with us, and we trust the Lord that whatever we need in our future ministry, we will always find it there. So the first point is simple for many of us. Kung gusto natin sundin ang utos ng Diyos to be sent on mission, the first thing to remember is this. Travel light. Para mas mabilis ang pagtugon. Sa una, tumugon ng mas mabilis. Pangalawa, they anticipate opposition. In the eventuality that people will not welcome you, Jesus said, shake off the dust that is on your feet. I think kailangan ipaliwanag to sa atin. Noong mga panahon, to shake the dust off your feet is an act of rupture, putol ng relationship. It is known in the ancient world. The person doing this signifies that he wants to take absolutely nothing of what belongs to the city or country whom he judges unworthy, not even its dust. Kung sa Pilipino madali, ganito lang sinasabi natin, wala akong kinalaman sa'yo. Goodbye. Yun ang ibig sabihin nila when you shake the dust off your feet in ancient times. So pangalawang alalahanin natin, if you want to respond to the call of God, is simple. Maaari kayong mag-expect na merong kokontra. Kahit anong gawin nyo para sa Diyos, meron talagang kokontra. So yun yung pangalawa. The third is even more important. Jesus sent them 2 by 2. There is something important here. Jesus sent His disciples in pairs. Ang tanong, bakit pair, bakit 2 at hindi isa lang? Kung tutusin, 12 lang sila, maliit lang. If you divide them into 2, 6 lang ang places na pwede lang, lugar na pwede lang puntahan. For me, this is important. First, it is to ensure mutual support amidst difficulties. Naintindihan ng Panginoon na mahirap mag-isa sa trabaho, di ba? Yung walang kausap ka man lang o wala kang kasama, yung walang makikinig sa'yo, mahirap kung walang sumusuporta. Kaya palaging merong kasama. Kaya 2 by 2. Second, it also means that the mission given to us is helped by feedback from another worker. Jesus sent His disciples in pairs because He wanted people to work as a team. A husband and wife, kapag palaging magkasama sa pagpapalaki ng pamilya, ay laging, pag nagtulungan, ay magiging mabuting pamilya nila kasi nagtutulungan. A rector, kung sa seminaryo, a rector and a seminarian, if they help each other, they will be able to help themselves grow in religious life. Malaki ang naitutulong kung may nagsasabi sa atin kung tama o mali ang ginagawa natin. Kung makikinig tayo sa feedback o sa evaluation, mas maiigihan natin ang ating mga gawain. Trabaho lang ito at hindi personalan. Kailangan nating maintindihan, lalong-lalo na sa ating mga Pinoy.
Kasi pag magbigay ka ng feedback tungkol sa trabaho, sumasama yung loob. Ibig sabihin, kung ini-evaluate ang ating trabaho, hindi ibig sabihin ito ay ang ating pagkatao. Pangatlo, it also means that the mission given to us, in a sense, is a mission in community or it is ecclesial o ibig sabihin bilang komunidad, bilang isang grupo. We are not sent only by ourselves. We are sent to speak and act. We are sent to speak and act in behalf of Christ and of the church. So kahit kunwari ikaw lang mag-isa, you are acting in behalf of the simbahan. Hindi lang sa'yo. Simple lang. Isang tingin pa lang sa'yo, kung tama yung ginagawa mo, it will also reflect your family, ang iyong pinanggalingan, o kung sino man yung ikaw yung representative. Apektado ang lahat, anuman ang ating gawain. Meron na isang kwento, sinabi ko na to dati pero ikikwento ko pa rin sa inyo. Palagay ko may mga tao hindi pa nakinig nito. Meron isang babae na nakakita daw ng isang lampara. So kinuskus niya yung lampara kasi gusto niyang linisin. At lumabas ang isang genie. Sabi nito, dahil iniligtas mo ko sa piitan ng lampara, tutuparin ko ang 3 utos mo. Ngunit sa bawat utos, makatlong kalaki ang makakamtan ng iyong asawa. Okay? Gets nyo? Gets nyo yun. Makatlo ha. So, tinanong muna ang babae na kumuskus ng lampara. Ano ang gusto mong mangyari? Sabi ng babae. Gusto ko ng $1 bilyong. Sabi ng genie. Sigurado ka ba? Kasi 3 bilyon ang makakamtan ng iyong asawa. Sabi ng babae, opo, sigurado po ako. At nagkatotoo. O ano naman yung pangalawa? Sabi ng genie. Gusto kong maging maganda. Sabi ng babae. Sabi ng genie, sigurado ka ba? Baka iwanan ka ng asawa mo kasi magiging pogi na siya, mas pogi pa siya kay Piolo Pascual. Sabi ng babae, opo, sigurado po ako. At nagkatotoo. Ano ang panghuli mong utos? Sabi ng genie. Ito po, sabi ng babae. Bigyan niyo po ako ng katamtaman na atake sa puso. Mga kapatid, natawa kayo na. Ang punto po sa araw na ito ay simple lamang. Kahit ano ang gawin natin, meron po tayong epekto sa kapwa. Ano man ang ginagawa natin, bilang ginagawa natin para sa Diyos, o ginagawa natin para sa bayan, o para sa ating kapwa, o para sa ating sarili. Lahat ng ginagawa natin ay isang pinagsasaluhan sa mga utos ng Diyos. At ginagawa natin ito hindi bilang atin-atin lamang, kundi bilang isang komunidad. Meron tayo laging kasama. At may ibang naaapektuhan ng ginagawa natin. Simple lamang, magtapon ka ng basura sa isang kanto. Pagmasdan mo, unti-unti, merong makakakita niyang basura na yan. At magtatapon din siya doon sa kantong yon. Iipon ng iipon ng iipon. Mag-aakala ang iba na okay lang magtapon doon. Kaya ngayong araw, ipagdasal po natin na lagi nating pag-isipan na lahat ng ginagawa natin ay may epekto sa iba.